Hello mga karelasyon, ang takot maiwan ay normal, lalo na kapag mahal mo talaga ang tao na yan. Pero kapag hindi mo namamalayan na ang mga ginagawa mo ay galing sa takot, nagbabago ang dynamics ng relasyon, hindi na ito pagmamahal, nagiging pagkapit na lang. So, sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales na takot kang iwan ng lalaki kahit hindi mo inaamin. Number 1, lagi kang humihingi ng assurance. Isa sa pinakaunang senyales na may takot kang maiwan ay kapag palagi kang naghahanap ng assurance mula sa lalaki. Hindi lang minsan, hindi lang kapag may problema, kundi halos lagi. Halimbawa na lang, bigla mo siyang tatanungin, "Mahal mo pa ba ako? Hindi mo ba ako iiwan? Sigurado ka na ba sa akin?" Sa umpisa, sweet ito sa lalaki. Pakiramdam niya, kailangang-kailangan mo siya. Pero kapag palagi itong nangyayari, maya't maya, araw-araw, may punto na napapansin niya na parang hindi ka na sigurado sa sarili mo. At ang totoo, hindi mo talaga kailangan marinig iyon araw-araw. Ang kailangan mo sa sarili mo ay confidence na kung mahal ka ng tao, ipinapakita niya iyon sa paraan ng mga pagtrato niya sa iyo. Kapag lagi kang humihingi ng assurance, minsan ang mensahe na naririnig ng lalaki ay, "Hindi ako sigurado kung karapat-dapat ba akong mahalin." At iyon ang bagay na unti-unting nakakaapekto sa dynamics ng inyong relasyon. Number 2, natatakot kang sabihin ang totoong nararamdaman. May mga babae na kapag nasaktan, nananahimik lang sila. Hindi dahil okay lang sa kanila, kundi dahil may takot sila na kapag magsalita sila, baka isang dahilan para lumayo ang lalaki. Kaya sa halip na mag-open up, pinipili na lang na manahimik. Ito yung nakangiti ka, nagpapanggap ka na okay ka, pero sa loob mo may maliit na kirot, kaba na naiipon. At habang tumatagal, ang mga kirot na yan ay nagiging mabigat sa puso. Ang malungkot, ang lalaki minsan hindi niya alam na may nasaktan siya dahil hindi mo sinasabi sa kanya. Ang healthy na relasyon ay hindi yung relasyon na walang problema. Ito yung relasyon kung saan komportable kayong nagsasabi ng mga nararamdaman niyo. Nag-uusap kayo, open kayo sa isa't isa. Number 3, lagi mong pinagbibigyan kahit mali na. Kapag mahal mo ang isang tao, natural na gusto mong iwasan ang sigalot, mga away. Pero may mga babae na umaabot sa punto na lahat na lang pinapalampas. Kapag late siya, okay lang. Hindi siya nag-reply buong maghapon, kibit-balikat, okay lang. May sinabi siyang nakakasakit ng damdamin, okay lang. Hindi dahil okay lang talaga, kundi dahil ayaw mong magkaroon ng tensyon sa relasyon. Pero kapag nasanay ang isang tao, ang lalaki na yan, na palagi mong pinapalampas ang lahat, unti-unti niyang iniisip na wala kang boundaries. At kapag walang boundaries, nawawala ang respeto. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagpapasensya.
Ito rin ay tungkol sa pagprotekta sa sarili mong dignidad. Number 4, pakiramdam mo lagi kang kulang. Ito ang isa sa pinakatahimik na senyales. Hindi mo man sabihin sa ibang tao, pero sa loob mo may boses na nagsasabing, siguro hindi ako sapat, marami akong kakulangan. Kapag may nakita kang maganda sa social media, napapaisip ka kapag may babae na kinausap ang partner mo, may kaba. Hindi dahil may ginagawa siyang mali, kundi dahil sa loob mo may takot na baka merong mas higit kaysa sa iyo. Pero ang katotohanan, ang isang relasyon ay hindi ito paligsahan o isang kompetisyon kung sino ang pinakamaganda o pinaka-perfect. Ang relasyon ay pagpili ng isang tao kahit may imperfections. Number 5, sobra mong binabantayan ang galaw niya. Napapansin mo ba kung gaano kadalas na chine-check mo ang kanyang phone? Online ba siya? Kanino siya ulit nag-like? Sino ang mga nag-comment? Minsan kahit wala namang mali, ang utak mo gumagawa ng kung ano-anong senaryo. At bago mo pa mapansin, napupuno na ang isip mo ng pagdududa. Ang problema sa ganitong mindset, ikaw rin ang mapapagod. Ang relasyon na puno ng surveillance, ng pangamba, ay nawawala ang peace. Number 6, mabilis kang matakot kapag tahimik siya. May mga lalaki na kapag may iniisip, nananahimik yan. Hindi ibig sabihin may problema sa relasyon. Minsan, pagod lang yan. Minsan, may iniisip doon sa kanyang trabaho. Minsan, gusto lang talaga ng quiet moment. Pero kapag may takot kang maiwan, ang unang pumapasok sa isip mo ay, may problema ba? At minsan, nagsisimula ka ng mag-overthink. Number 7, ikaw lagi ang nag-aayos ng problema. Kapag may misunderstanding, ikaw agad ang nagme-message. Humihingi ka agad ng sorry. Ikaw ang nag-a-adjust. Hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kundi dahil ayaw mong mawala o masira ang relasyon. Sa isang banda, maganda na may taong marunong magpakumbaba. Pero kapag ikaw na lang palagi, nawawala ang balanse ng relasyon. Ang relasyon ay hindi dapat isang tao lang ang lumalaban. Dapat pareho kayong nag-e-effort para mas mapabuti ang inyong relasyon. 2,000 years later. So mga karelasyon, ang takot maiwan ay normal. Pero kapag hinayaan mong kontrolin ka ng takot, unti-unti nitong binabago kung paano mo tinitignan ang sarili mo sa relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi yung kumakapit ka dahil natatakot kang mawala ang tao. Ito yung relasyon kung saan pinipili niyo ang isa't isa dahil gusto niyo. At kapag dumating ang punto na kaya mong mahalin ang isang tao nang hindi nawawala ang respeto sa sarili mo, doon magsisimula ang pinakamahusay, matibay na relasyon.